Okay, good day guys, no? So mayroon na naman kami ditong isi-service na Midea guys, no? Automatic washing machine. So ang problema nito guys, ayaw niya mag-dryer, no? So working naman yung paglalaba, nagkakarga ng tubig, naglalaba, ayaw mag-dryer, no? So ang history nito guys, dinala na ito ng ating customer sa paggawaan, no? So ang sabi daw ng manggagawa ay board, no? Kaya inuwi na lang ni sir yung kanyang washing machine, no? So nalaman natin na pinalitan na pala ito ng board ni sir, no? Yung kanyang washing machine, no? So bumili siya ng board nito guys sa Lazada, no? Sa halagang 1,700, no? So ang sabi daw ng nag-check na hindi compatible yung board na nabili ni sir, no? Pero na-check natin guys, working naman siya yung mga socket niya. Ang problema lang guys, ayaw niya gumana sa spin, no? So ayan guys, nakalagay yan sa spin program, no? So ino-observe natin siya. Narinig naman natin guys na humihila yung drain motor, pero yung spin niya talagang nag-i-stuck siya, no? Wala siyang alarm na naririnig. Talagang nag-i-stuck lang yung function niya. Para siyang pagdating niya sa spin ay bigla na lang siyang huminto, no? Walang movement, walang ugong sa ilalim, no? Walang ugong na naririnig, no? So talagang para siyang huminto lang, no? Ayan. So ngayon chichikin namin ito guys, yung problema nito, no? So ang gagawin natin dito guys, buksan natin to yung top cover, no? Para makita natin. So pag ganito ang problema guys, ang una nating silipin dito guys, yung kanyang water level sensor, no? Kasi guys, sa pag-diagnose ng washing machine, kapag ito ay nag-stuck during spin time, no? Nag-stuck siya, wala siyang movement, maaaring may problema guys sa sensor. Pero kapag ito ay after niya mag-drain ay nag-e-error kaagad, no? May mga E1, E2, E3, no? Mga kung ano-anong mga error diyan, maaaring ang problema ay sa mga door switch or sa mga lead sensor, no? Pero pag once yung washing machine guys nag-stuck, para siyang huminto na hindi na gumalaw, walang movement, walang ugong during spin, possible guys yung kanyang water level sensor, no? So ayan guys, ang ginawa natin, inangat natin yung top cover, no? So nandito guys sa ilalim yung water level sensor. So bubuksan natin to, checkin natin, no? Para makita natin kung anong problema ng washing machine na ito, no? Kasi ang sabi nga ng manggagawa, board ang problema. So feeling ko yung pinagdalhan ni sir ng shop ay hindi natin subscriber, no? Kasi kung subscriber natin, sigurado alam na nila kung ano ang problema pag ganito sa Midea or sa anumang brand guys, no? So ang ganitong issue guys, no, same yan sa lahat ng brand, no? Kapag nagkaroon siya ng stock during spin time, nagkaroon na siya na parang humihinto, walang ugong sa ilalim, walang movement, no? So maaring may problema sa sensor, no? Ayan, so ito yung sensor niya guys sa ilalim. Ayan yung kulay white. Ayan, so para mawala yung agam-agam natin, chichikin pa rin natin guys yung mga wiring. Then, yung bump sensor, no? Yung bump sensor nito guys, na-connect na rin yung pinaka door sensor or door switch kung tawagin, no? So, una natin testerin dito yung pinaka door switch, no? Tingnan lang natin kung mayroon siyang continuity habang naka-close yung pintuan, no? Ayan. So, chichikin lang natin. No, gamit tayo ng tester, no? Tingnan na natin yung kanyang continuity, no? Doon sa kanyang terminal, lagyan natin ng tester, no? Gamit yung continuity or buzzer, no? So napansin namin guys, good naman, walang problema. So ito na kagad guys ang sintensyahan natin, no? Itong sensor na ito, no? Palitan natin to guys, no? So ito ay 3-pin sensor na Midea, no? So, ang lahat naman ng Midea guys is 3-pin yung kanyang water level sensor. Ayan. So, testingin lang natin to guys para malaman natin, no? So, sa pagganitong pagkakataon guys, mas maganda kung may dala kayong sensor, no? Kahit hindi nyo nasukatin yan, palitan nyo na kagad ng dala-dala nyo yung sensor, no? Para makita natin. So, ito ay 3-pin, no? So, para testingin natin kung ito ba talaga ang nagbigay ng problema. So, tulad yan guys, pinalitan natin siya. Ayan ang pinalit natin. Yan, sinaksak natin guys, nilagay natin siya sa spin, no? Nakaganyan lang.
tingnan natin guys kung iikot na yung drum, no? So, antay lang natin guys, no? Mga ilang seconds, no? Antayin natin na umikot na yung pinaka-drum. So, nilagay na natin yan guys sa spin, no? Ayan. So, silpakan natin ng bagong sensor yan. Yan guys, oh. Ayan. So, ganun lang guys, no? O, testing lang muna natin. Antayin natin guys na mga ilang minuto para malaman natin kung iikot na ba. No? Ayan. So, kung mapansin nyo guys, ayan guys, oh, umikot siya, oh. Yan. So, confirm natin na ang problema guys, yung kanyang sensor ito, no? Ito yun guys, oh. Yan. So, sinalpakan natin guys ng bago, no? Ayun. So, sensors ang problema. No, ayan. So, tandaan nyo lagi guys, no? Kapag ang washing machine nyo ay nag-stuck yan during rinse or during spin, or basta kasi pag nagre-rinse yan ay nagpipiga yan, dapat nag-spin. So, kapag nag-stuck up yan, dudahan nyo na kagad guys yung sensor, no? Pero, make sure lang guys na wala siyang ugong or walang movement sa ibaba, no? Kasi, baka mamaya, hindi naman sensor ang problema. Basta pag nag-stuck yung oras or movement ng washing machine during rinse or spin, walang reaction sa motor, walang reaction sa belt, as in wala, dudahan nyo na kagad guys yung kanyang water level sensor, no? 100% guys, water level sensor ang problema niyan. Hindi siya nagsiswitch, no? Ayan. So, kung yan ay nagbigay ng error or nagbi-blink, sa mga ito kasing unit, hindi ito nagbibigay ng error. So, ang bibigay nito ay blinking, no? Kapag nagbi-blinking yan or nag-a-alarm, ang chichikin nyo dyan, guys, yung kanyang door switch or yung drum sensor. Ayan. So, ito, guys, working na siya, no? Ayan yung sensor na pinalit natin, guys, oh. Kulay white, no? So, ang sensor natin na kulay white, guys, matibay yan, no? So, 1-year warranty yan sa amin pag kami nagkabit niyan, no? Ayan. So, pang matagalan yan, guys, yung sensor. Pwede yung gamitin din yan sa LG or sa Samsung na washing machine, yung kulay white na sensor, no? Kasi yan, pang matagalan, masira na lang yung washing nyo, yung sensor, hindi pa masira yan. Ayan. So, okay na ito guys, no? So, i-fix na lang namin ito. Then, ayos na ito guys, no? Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!